of Joshua. Kanino po? Para po sa mga elders, para po sa mga leaders doon po sa Israel. At kinumpara niya ho ito sa mga kanila pong mga ninuno, kanila pong mga fathers, na kung saan, masakit po rito, sila po ay naglingkod po sa mga Diyos-Diyosan. The other side of the flood, no? Ito po ay tumutukoy po, kasama po rito si Eber, si Tera, na kung saan po ay tatay po ni Abraham. Kaya nga ho, dahil po may plano po ang ating pong Panginoon, magsimula po kay Abraham, alam po natin, he was called out. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, lumabas ka dyan sa iyong mga kamag-anak. Anong pangako ng ating pong Panginoon? I will make you a great nation. You will be the father of many nations. Yan ang pangako po ng ating pong Panginoon. So from Abraham, lumabas po si Isaac. From Isaac, lumabas po si Jacob at saka po si Esau. Tama po ba? Lilinya na po tayo kay Jacob. Si Jacob po ay napunta po eventually sa bansang Ehipto. At mula po doon, sila po ay hindi po naging maganda yung kanilang buhay nung wala na po si Joseph. At alam po ninyo, dumating ang panahon na yung pangako ng Diyos kay Abraham ay itutuloy po ni Jacob, na naging pangalan niya po ay walang iba kundi po si Israel. Nung nilabas po ang bansang Israel mula po sa bansang Ehipto, mula po sa pagkalipin, nakita na po nila yung wonders na ginawa ng ating pong Panginoon. Nung ilalabas po, alam po natin, mahaba po yan na istorya, 10 plagues, mga kapatid. The last of which was the killing of the firstborn. Tama po ba? And from there, alam po ninyo, talagang natakot na ho si Pharaoh, pinakawalan po ang bansang Israel. Along the way, dahil inutusan po sila na papasok po sa Canaan, the promised land. Anong sabi po ng Bible? Sa araw po, there was a pillar of cloud, while in the night, pillar of fire. This is not only to guide them. This was not only to protect them. Pero isang paraan po ng Diyos upang hindi po makalapit ang mga kalaban. Tama po ba? Yun yung istorya po nito. Dumating po sila sa punto, nakarating na wala silang pupuntahan. In front of them was the Red Sea, mountainous, well, at the back, at the side, at the back, mga kapatid, na doon po yung paghabol sa kanila po ng mga armies of Egypt. Anong ginawa po ng ating pong Panginoon? He divided the sea. Tama po ba? Alala niyo ba yung istorya? No? And then, in the wilderness, alam po natin, wala pong mainom, wala pong makain. Did God provide them their needs? Of course, we know the story. Yes, despite murmurings. They conquered a lot of nations. No? Even yung papasok na ho sila doon po sa promised land, bagabat yung po mga spies ay hindi po naging faithful, hindi po naging matapang, hindi po naging sincere sa kanila pong report. Pero alam po ninyo, eventually, through Caleb and Joshua, sila po ay nakapasok doon sa promised land. Si Moses hindi po nakapasok sa promised land. Amen? Namatay po si Moses, pinalitan po ni Joshua. And you know what? This time, mga kapatid, Joshua is also about to die. Amen? Malapit na rin ho yung kanya pong buhay po rito. Kung kaya't kanya pong challenge ho, ang mga leaders ho ng bansang Israel, anong sabi po niya? No? Binasa na po natin kanina, ang challenge ho ay pagiging tapat po sa ating pong Panginoon. Why? Kailangan pong maging tapat sa ating pong Panginoon sapagkat malinaw ho based on history. Ang katapatan ho ng ating pong Panginoon sa bansang Israel ay hindi po may pagkakaila. Ang Diyos ay naging tapat po sa kanila, kung kaya't ang sabi rin ho ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ang tanong ko po sa inyo, naging tapat ho ba ang Diyos sa inyo?
Kung babalikan nyo ang buhay po ninyo, ito na lamang po sa iglesia po natin. Marami ho sa inyo, siguro more than 50%. O baka ano na lang ho ito wala pang 25% kung titinang ko po. Hindi nyo na ho na naranasan ho yung pinanggalingan ho namin. Oho. Yung mga bata na lamang ho ang nakaranas ho nito. Kami hong mga bata, kayo ho na mas bata, hindi na nyo na naranasan ho yun. Hindi nyo na ho naranasan ho yung garahe lamang po, yung aming pong worship area nung una. Hindi nyo na ho naranasan na kung saan po habang Sunday ho yan, kami po ay nagse-service, pinapausok naman ho yung kanilang mga bases ho doon sa tapat ho namin. Hindi nyo na naranasan ho yun. Na pagka ho tuwing umuulan ho, may tulo, at pagka ho bumabagyo, ay nakakapasok po ang ulan. Mga kapatid, ang layo na ho ang narating po ng church na ito. At dahil ito po sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Kung kaya't nararapat lamang ho na kung ang challenge ho ni Joshua nung una ay katapatan ho sa ating pong Panginoon, then I would like to borrow his statement, his declaration, that God was so faithful to them. And I challenge everyone also to be faithful in serving the Lord. I pray that you will say to your family, but as for me and my house, we will serve the Lord. That should be the challenge. Do you get the point? Tapat ho ang ating pong Panginoon. So that's the background, mga kapatid. Yan po yung context nito. At titignan po natin ang mga punto ho dito po sa verse na ito. Alam mo ninyo, hindi ho ako mahilig kung minsan po yung mahaba pong mga verse sapagkat sa haba po ng verse, nahirapan kong i-explain. Kaya kung minsan, isang verse lamang po tayo at kukunin po natin yung laman. Ang pinakamahalaga lamang po rito, ilagay po natin sa tamang konteksto. Tama po ba? At ihibayin po natin. So point number 1, let's go to point number 1. No? And first is, let me give you the first point which, mga kapatid, ang sabi ko nga ho rito, the decision to perform. Serving the Lord starts with a decision. Because sabi po kanina, si Brother UJ kanina, Preacher UJ, ang sabi niya, ang buhay po natin is full of choices. Tama po ba? You may choose to serve the Lord or you may do otherwise. That's a choice. Life is full of choices. And when we talk about choices, mga kapatid, we talk about decisions. Kaya ka nga, pipili ka, desisyon mo yun eh. Kaya ka pipili. Kaya ho, mga kapatid, ang una pa lang ho sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, sa introduction ho natin kanina, hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po madali. Ang una mong gagawin, gumawa ka ng desisyon. At gumawa ho ng desisyon si Joshua. Di ho ba? Choose you this day whom you will serve. Yan ang sabi po ni Joshua. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. Pagpili. Sino ba ang paglilingkuran po natin? You have to make that decision, mga kapatid. That is the most important thing that you have to do in serving the Lord. Pagka hindi ka gagawa po ng desisyon na maglilingkod sa ating pong Panginoon, wala hong mangyayari ho sa buhay po natin pagdating ho sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. If you will not decide, mga kapatid, na itong linggo po ay para lamang po sa ating pong Panginoon, and then alam po ninyo, ang priority po ninyo ay hindi po yung Sunday na ito ay para sa ating pong Panginoon. Pupunta ka lamang po rito kung maluwag ka. Pupunta ka lamang dito kung walang problema. Amen po ba? Pero kung wala kang desisyon, ay pagpapalit mo ang Sunday nito, tinawag ka ng kaibigan mo, punta kayo doon, meron kayong swimming, then that will be your priority. Amen?
Pagka umuulan, tatambarin ka nang pumunta dito sa church. Tama po ba? Then Sunday, na kung saan ay para sa ating pong Panginoon, is not your priority. If you will not decide na hindi ka malilate ho sa pag-attend po ng church service, then alam po ninyo, normal lamang sa'yo na ikaw ay malate. Amen po ba? Baka mamaya, mayroong papalo sa akin mamaya paglabas ko po rito, ano? But that is a reality. It all starts, hampo, sa paggawa ho ng desisyon. Katulad ho ng ginawa po ni Joshua. Amen? Mahirap yung hindi ka gagawa po ng desisyon. Lalo na pagka ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka gagawa ng desisyon, come what may, mga kapatid, ang labo po nun. Isa ho sa natutunan ko, no? Ito supposedly dapat hindi po mag-a-apply sa atin kung ikaw po ay isang Kristiyano. Sapagkat ikaw ay marunong manalangin po sa ating pong Panginoon, supposedly, and every time that you're going to make a decision, especially when that is urgent, that is critical, that is an emergency, alam po ninyo, you have to make decision. Kunwari, meron nang mamamatay. Anong desisyon na gagawin mo? Kung hindi ka gagawa ng desisyon, may sakit, may nabangga, hindi ka gagawa ng desisyon, hayaan mo na lamang po yung pasyente doon na mamatay. Pero pag kayo nag-decide ka na dadalhin mo yan sa ospital, mag-asa pa. Do you get the point? Tama po yun eh. Kaya pag nagtatrabaho ka, it's a no-no for you not to decide when you need to decide. Paano pagka hindi mo alam ang gagawin mo? Ang turo po sa amin, you have to make the decision whether that is right or wrong. Because along the way, you will come to realize that that is wrong or right. When that is wrong, mga kapatid, then you have to make the correction. Amen po ba? Pagka tumama ho yan ng right, di mabuti. Along the way. Pero sabi ko sa inyo, lilinawin ko, kung ikaw ay marunong manalangin, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung maayos ang relasyon mo sa ating pong Panginoon, then alam mo dapat kung ano po yung desisyon na gagawin mo. But just in case na hindi mo alam, make the decision when it is needed. Whether that is right or wrong. Because surely for us Christians, along the way, God will show us, God will tell us, your decision is not right. Then you have to correct. Meron kasi kung minsan gumawa ng desisyon, mali na, paninindigan pa rin. Mali na nga, ipinakita na nga ng ating pong Panginoon, don't be ashamed. Napalitan mo yung decision mo, part of growing ho yan eh. Meron bang perfecto ho rito? Wala ho. Wala. Make the decision. Make the right decision. Bakit ho? Sabi ko nga, meron po tayong Diyos na naggagabay po sa atin. Mga kapatid, for Joshua, of course, he was so sure about his decision. Ano po yon? Kilala niya ho ang ating pong Panginoon. At sabi niya po doon sa mga tao, sa mga leaders especially, gumawa kayo ng desisyon. Ano bang paglilingkuran nyo? Yung bang mga Diyos-Diyosan? O yung tunay na Diyos na kung saan ay naging tapat sa atin? Amen? Ito pong panahon po natin ngayon, napakahirap, no? There are a lot of disturbances in terms of serving the Lord. We can easily sometimes get distracted. Bakit ho? Napakahirap na ho ngayon eh. Gadgets, ano pa? Yung mga places ho, napaikutan na tayo ng mga malalapit na ho na mga malls. Tama po ba? Mga pasyalan, kainan, kasama ng inuman. Buta pa nung panahon ho namin. No? Nung mas bata pa po kami. Ang malayo ho nun, medyo malayo-layo pa Santa Lucia, no? Nung wala pa nga Santa Lucia, SM Mega Mall lang ang una, layo-layo ho nun eh. Ngayon, ang lalapit na eh. Why? Kasi ang target ng SM, every 15 minutes, meron pong SM. O, di nyo ba napapansin ho yun? O, kunwari, ito pong SM Basinag, papunta doon sa Marikina, ilang minuto ho yan? No? Wala pang 15 minutes ho yan, no? Pero pagka may traffic ng konti, medyo aabot ho yan ng 15 minutes.
siguro may consideration ho yun. But that is the target. Now, di ho ba? Oo. Mga kapatid, balik po tayo. It's making the right decision. And that is something that you have to make today. Do you love the Lord? Make the right decision. You should be determined, mga kapatid, na kung saan po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Let me say this, isang pindot po. Without sincere decision to serve God, one can never live a life that glorifies God. Amen po ba? Magsisimula po sa tamang desisyon na meron pong determinasyon na ikaw ay maglilingkod sa ating pong Panginoon. Katapatan po dito sa church, gusto mong ma-involve, then you have to decide, I will join the choir. No? If you're going to join the choir, then mga kapatid, talaga hong, ano ho yan? Ano man ang dumating sa buhay mo na, na mga challenges na kung saan po ay pipigilan ka upang mag-join na yung choir, kailangan ba overcome mo yan? Gumawa ka ng desisyon eh. No? Kung wala kang gagawing desisyon, I say it again, walang mangyayari po sa buhay po natin. Para bang dala-dala na lang ho tayo ng mga pangyayari sa buhay. No? Oy, church tayo ha. O sige, punta ako. No? Susunod na Sunday, hindi ka lang naimbitahan. Anong gagawin mo? Hindi ka na mag-attend. No, that should not be the case. Mga kapatid, without sincere decision, I say it again, we will never be able to serve the Lord in such a way that He will be glorified. No? Ano na lamang ho tayo? Sumasabay na lamang po sa agos ho ng mga pangyayari po dito sa church po natin. Nabalitaan mo na ba? Meron tayong recreation mamaya. Meron ba? O sige, punta ako. Pagkatapos nun, wala na naman. No. Yan po, hindi po yan ang hinihingi po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Hindi po yan. Now, punta po tayo sa pangalawa pong punto. There is a declaration to promote. Puro di po tayo. What is the declaration? Whatever you make or whatever decision you're going to make today, of course, there will be an impact doon po sa buhay po natin. Pero alam po ninyo, meron din po yung impact or epekto po sa buhay po ng ibang tao. Do you get the point? Kaya ako natutuwa ho, nandito po si Brother Jose. No? Marami na siyang puting buhok. Ako nagsisimula pa lang. No? Si Tatay Pilo, meron na rin. No? Si Nanay Sean, hindi ko alam, pero may puti na rin. May brown. So, ibig sabihin, baka may kulay-kulay na rin po ito. No? May mga naraya ng konti kung minsan mga no? Yung isang preacher ho namin, batang-bata pa po eh. Ilang taon po yan si Pastor Rohan? 35 yata o 36 magalan yung isang kinomisyon po natin. Ang problema ho, may mga mga bata na, maski bata pa lang, mga early 30s, mga ganon, puti na yung buhok talaga. Yung tatay niya, nagpapakulay, itim. No? So, sabi ng tatay niya, magpakulay din kasi ng buhok. Abay, nainganyo ng tatay, nagpakulay silang dalawa. Ano pong lumabas? Nung nakulayan yung buhok niya, mas matanda pa yung mukha niya. Akalain po ninyo? So, nainis ho siya. No, bakit gano'n? Mas matanda pa ako sa tatay ko. Ang ginawa niya ngayon, yung kanyang dito sa side, kinalbo niya dito sa side. Hindi na niya makalbo rito kasi siyempre kalbo ng labas nun. Dito kinalbo. Abay, nung tumubo yung buhok, puro puti rito, itim na dito sa tuktok niya. Tawanan po ng mga namin, tawanan niyo. Pati yung mga anak ko, tawanan sila eh. No? Mas lalong nainis. No? So, tangkapin na lamang po natin kung ano yung sinasabi po ng Bible. Ano raw ho yung gray hair? Crown. And that is glory. Amen? Ano naman po yung glory ho ng mga kabataan? Ano yon? Sabi po ng Proverbs. Strength. That's your glory. Amen? Wala kayo sa amin. Isang hiblay lang ng buhok namin na puti. Taob na ang inyong kalakasan. Amen? Kaya ho, maging lamang ho tayo, maski ba'y puti.
That is our glory. Amen? Hayaan nyo na natin pumuti. Sa akin nga, may kasama pang brown eh. No? Kalain po ninyo yun. No? Napupunta ko tayo sa mga... Para lamang hindi kayo antukin kasi ako medyo inaantok po ako eh. No? Okay. Now mga kapatid, declaration. What is this? It is about influencing others. Your testimony. Yung desisyon mo na gagawin po na katapatan paglilingkod sa ating pong Panginoon, it is not only for you and the Lord. It is something to do, mga kapatid. It has an impact saan po sa mga ibang kapatiran. Who knows by your life, by your faithfulness to the Lord, yung determinasyon mo, yung desisyon mong gagawin, na ikaw ay maging tapat sa ating pong Panginoon, mga kapatid, meron pong nakatingin po sa inyo. Yung influence na gagawin po natin sa ating pagiging tapat sa ating pong Panginoon. Who knows? Other brethren, mga kapatid, will follow. They will be inspired, they will be challenged. At alam pa ninyo, sila rin po ay magiging tapat sa ating pong Panginoon. Pero alam po ninyo, this one thing na kung saan po ay napakaganda yung sinabi po ni Joshua. Listen to the construction ho ng sinabi po niya, but as for me and my house. But as for me and my house, he will always stand to serve the Lord. Ano bang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Serve God even when others are not serving God anymore. Be faithful even when some brethren are not faithful anymore. Yan ang sinasabi po ni Joseph po rito. Keep your testimony. Do not backslide when others backslide. Yan ang sinasabi, but as for me and my house. Ibig sabihin ho, ang sinasabi ho ni Joshua, ano man ang gawin ng iba, basta ang pamilya ko ay mananatiling tapat sa ating pong Panginoon. I know, ito pong iglesia po natin, maaaring may mga umalis na ho rito. Yung isang pamilya ho, napunta ho dun sa amin. Pero malami na ho, maganda ho, okay lang ho yun eh. Pupunta sa pamilya po natin, pumunta sa ibang church sapagkat yung kanila pong area, maaring malayo na ho rito. Medyo pwede pa ho yun eh. Pero kung umalis ho sa church na ito, upang hindi na ho maglingkod sa ating pong Panginoon, that is something na dapat hindi po tayo gagaya. Amen? Yan ang sinasabi po ni Joshua. Maglingkod man kayo sa mga Diyos-Diyosan, yun ang sabi niya rito. Ang aking pamilya ay mananatiling maglilingkod sa ating pong Panginoon. Parents, especially father, this must be your declaration, not only for your family, but for this church. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sabay, kung ikaw ay okay lang na malate ako, si ganito naman, nalilate lagi, di wala na. Ano bang pipiliin mo? Mag-backslide na ako, si ano naman, nag-backslide eh. Okay lang sa akin. Abay, pipili ka rin lang ng gagayahin. Di ba? Yung mali pa. Ha? O hindi ho po pwede ho rito yung, ano yun? Humanap ka ng pangit at ibingin mong tunay, hindi po pwede sa atin po yun. We have the best. Amen? We have the Word of God. We have the best to follow. Ano ang sabi po ni Paul? Follow me as I follow Christ. Kaya dito ho, church, pumili ho kayo ng gagayahin po ninyo. Yung faithful ang pilihin nyo po rito. Amen? Yan ang sinasabi ho ni Joshua ho rito. Ay kanina, sinasabi ho natin, wala na pong ating pong pastor. Kaya naisip ko, nung sinasabi ho ni Preacher UJ, sa isip ko, nakita ko si Brother Jose, nandito ka. Tatay Pilon, nandito ka. Brother Eddie, nandito ka.
Mga puti na lahat ng buhok po ng mga ito. Huwag kayong mawawala. Amen? Wala na po ang ating pastor. Totoo po yun. Paminsan-minsan lang ako nandito. Wala na hong magkukwento sa kanila kung anong pinanggalingan po natin. Amen? Wala na ho. Kayo na ho yun eh. Ikwento nyo kung ikwento po ang kabutihan po ng ating pong Panginoon. Ma-appreciate nyo yun. Kaya tuloy lang. Do you get the point? Do not be affected by the negative testimonies of others. Establish your own. Amen? Be the light and salt of this earth. Yan naman talaga po ang ating pong titulo eh. Ilaw at asin ng sanlibutan eh. Panindigan po natin. Tayuan po natin. Kaya ho, kung titinan ho ninyo dito po sa verse 16, sumagot ho sila eh. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. They were challenged. Hindi mangyayari na maglilingkod kami sa mga Diyos-Diyosan. And then review nila uli yung kabutihan po ng ating pong Panginoon. And this is something, mga kapatid, na gusto ko po maintindihan po natin. We sing, usually, every now and then. Count your blessing. Name them one by one. Ito na ho yung pinag-uusapan po dito. Nagkaroon po sila ng review. There was a counting. At ano po ito, mga kapatid? Tinanyan ho nila yung kanila pong nakaraan. Kung gaano po katapat sa kanila po ang ating pong Panginoon. And that should also be the formula that you're going to do. Every now and then, go back to your former life. Review it. And you can see how faithful the Lord God, mga kapatid, to you. Sa church na ito, kaya binabalik ko lang, madalas ho pag nandito po ako. Bakit? Kasi ho, alam namin kung saan po tayo nanggaling eh. Paano po tayo nagsimula eh. That's the blessing of the Lord. Amen? Pagkatapos, atras, tumaba tayo. So, kung babasahin po ninyo mga kapatid, hanggang sa verse 23, alam po ninyo, yun po yung sagutan po nila. There was a challenge. They realized kung gaano ka-faithful ng ating pong Panginoon, ng kanila pong commitment, maglilingkod po sa ating pong Panginoon. Kaya ho, kung meron man kayong dapat ipangaral una po sa mga anak po ninyo, walang iba kundi po katapatan po sa ating pong Panginoon. Papasok ka sa relasyon, bubuo po ng pamilya, no? Huwag kang manligaw kung hindi mo muna kilala po ang Diyos at hindi ka pa determinado po na maglingkod po sa Kanya. Bakit? Kasi baka bumuo ka na lang ng pamilya na yung members ho ng family mo ay kaaway pa ng ating pong Panginoon. That is not the purpose of life, mga kapatid. Paglilingkod ho ang purpose po ng buhay po natin. Amen po ba? Amen. Now, pangatlo. Sige, isang pindot pa. No? Gusto kong sabihin to. A genuine decision to serve God cannot remain hidden. Anong sabi ko po kanina, mga kapatid? Meron pong impact ho yan sa mga kapatiran. Kaya may makita ho kayo, nag-decide ho yan, makita na po natin ang kanyang buhay, talagang tapat sa ating pong Panginoon, yun na po yung gayahin po natin. No? That is something that cannot be hidden. Mga kapatid, it will be seen and will influence the lives of others. Be leaders, mga kapatid. Saan po? Leaders, spiritual leadership. Ipakita ho yung katapatan sa ating pong Panginoon. Now, pangatlo po. Ganito po ang aking pong title po sa pangatlo po. The devotion to pledge. Ang ipapangako po natin ay walang iba kundi po yung devotion po natin sa ating pong Panginoon. Again, first statement ko po kanina, paglilingkod po sa ating pong Panginoon, hindi po madali. There will be challenges along the way. Pero ang sabi po ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Alam po ninyo, napakaganda po yung commitment po ni Joshua po rito. It is a lifetime commitment.
Yan ba ang pinapangaral po natin sa ating pong mga anak? Anak, kailangan tayong lahat ay maglilingkod sa ating Panginoon. Tayo lahat ay maging tapat sa ating pong Panginoon. That was the commitment of Joshua. Hindi lamang po siya yung faithful sa ating pong Panginoon, buong pamilya. Di ba napakasarap? Yung buong pamilya mo nasa tahanan ng ating pong Panginoon tuwing Sunday. Di ba napakasarap mga kapatid? Na kung saan po ay yung anak mo ay involved sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya ang aking pong mga anak, ang trabaho niya po sa church po namin, taga-video No? Please pray for our family. Hindi naman sa namin, pero alam po ninyo, yun ang desire ho namin, magamit lahat sa gawain po ng Diyos sometimes, makikita nyo ho rito, nandito po si Jam, nagpi-play ng piano. Makita po nyo si Junya, nagpi-play po ng kanyang cello. Si Giel, yung kanya pong violin. No? Si Joas, yung gitara, yung naman, trade of all, jack of all trade naman yung bata nyo. Driving, kung ano-ano na lang naiutos pagka Sunday ho yun Kaya madalas, parang hindi na nakakasuklay ng kanyang buhok No? Bibidyo siya. Bakit? Kasi napakasarap na makita mo yung buong pamilya mo, naglilingkod talaga sa ating pong Panginoon, meron pong ginagawa. Nagiging, sa amin pong mga lingkod ng ating pong Panginoon, nagiging encouragement din po sa amin po yun But the same true with you, mga kapatid. Kaya titinan ko yung mga kumakanta rito. Sinasabi ni Mrs., anak ni ano to. Amen? Nandito yung mga anak. Baski wala na yung magulang, nandito pa rin Lain po ninyo yun. Baliktad ho yung sinasabi ho ng Bible Sino po ang mangunguna? Yung tatay. Yung magulang. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ito mga tatay. When you fail, nabuuin po yung anak po natin na nandito po sila. Abay, medyo mahirap po yon. Amen? Ilaban nyo ho yan. Challenge po yan. Now, ito si Church ko po itong praise na ito. At meron pong nagsabi, inaral niya ho. Ito pong si Schaefer, Pinag-aralan niya ho itong praise na ito. Yung pong, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yung sinabi ho ni Joshua rito, we will serve the Lord. Sa English ho, kung titignan po natin yung kanya pong construction. We will serve the Lord. Parang meron pong continuity Mula ngayon hanggang future. Yung we will serve the Lord, bagamat will po yun, pagdating po sa kondisyon, ay hindi po laging future tense ho yun. Amen? Kunting lamang po, Pagka sinabi ko kay Mrs., I will love you forever, ay hindi lamang po bukas ko mamahalin because of the word will. Meaning to say, I love her now, and I will continue to love her forever. Amen? Why? Because ang construction dito is conditional, Kunting kunting grammar ho yun. Pero alam po ninyo, ito pong si Schaefer, Nung inaral niya ho, ito pong binanggit ko, English po ito Nung inaral niya ho sa Hebrews, alam po ninyo, mas mabigat ho, mas malalim ho yung sinasabi ho ng construction ho, ng praise na ito. Ang sinasabi niya ho, mga kapatid, nung inaral niya ho ito sa Hebrew, magmula nung una, nandun na ho yung kanya pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. At yung paglilingkod na yan, mga kapatid, ay magmula noon, tuloy-tuloy ho yan hanggang sa kanya pong buhay. Dito ho, para bang tinitinan po natin, future At sinasabi ko kanina, pagka ho conditional, mula ngayon, tuloy-tuloy ho yan. Pero pagdating ho sa Hebrews, ang sabi ho ng definition ho nito, yung meaning ho nito, magmula noon, meaning to say mga kapatid, there was already a prior commitment made by Joshua to faithfully serve the Lord. In that case, mga kapatid, this is now just a confirmation of that prior commitment whom Joshua made. I don't know kung kailan po yun. Pero ina-affirm niya ho lagi, faithful, ibig sabihin po ni Schaefer po rito, ang sinasabi ni Joshua, faithful na ho siya nung una, faithful pa rin siya hanggang ngayon, at hanggang sa siya po ay mamamatay, siya po ay magiging faithful sa ating pong Panginoon. That was the commitment. Na magmula ho ng siya po, ay meron na pong isip
at kaya na niyo hong gumawa po ng desisyon, siya po ay naging patuloy na tapat sa ating pong Panginoon hanggang sa siya po ay mamamatay. That should be the commitment of everyone for us. Amen? Yan ang sinasabi ho ng meaning po nito. Affirmation na lamang ho yung ginagawa niya ho rito. Kaya ho, this is something mga kapatid. No wonder, alam po natin ang kanya pong buhay. Nawala ho si Moses. Sino pong pinalit? Si Joshua. Alam natin ang buhay po ni Joshua. Nung buhay pa po si Moses, siya po ay talagang tapat na naglilingkod sa ating pong Panginoon at tapat siya doon po sa leadership po ni Moses. Kaya ho nung nawala na ho si Moses, here comes Joshua. Amen? Wala na ho ang ating pong pastor. Ang prayer po natin, yung tama pong ipapalit po rito. Do you get the point? We must have that same heart as that of Joshua's, mga kapatid. Pero maganda po yung prayer po rito. Amen? Ang dami hong mga pwedeng mag-preach ho rito. Dami yung mga preachers. Pero someday, meron po talagang iisang pastor ho rito. Amen? Suportahan po ninyo. You should be ready. Wala pong power struggle ho rito. Wala pong away-away. No? Amen? Pang pinaglilingkuran po natin ay wala hong iba kundi po ang ating pong Panginoon. We are all equal before the Lord. Why? Because we are all His servant. Anong sabi ho ng Bible? Nag-aaway-aaway po yung mga disipulo nung una eh. Saan nakalinya? Nandun ako kay Apollos. Yung isa naman, hindi, nandito ako kay Paul. Ayan, nagkakaroon po ng division eh. Pero anong sabi ng ating pong Panginoon? Ang sabi ni Paul, wala doon sa nagtanim. Wala doon sa nagdilig. Who gives the increase? Because God gives the increase. Kaya dito wala hong comparison na yung payabangan, ako yung mas magaling. No? Wala kayong pipiliin, mas magaling yun, o ganito. Just pray kung ano po itatalaga po ng ating pong Panginoon. Why? Because we are equal before God. We are nothing. We can do nothing. No, wala hong pagalingan po rito. Just pray kung ano po, kung sino po yung itatalaga po ng ating pong Panginoon. Amen? Meron po yan. Hintayin po natin. Let me say this, mga kapatid. True love for God is not momentary. Ang pangit ho doon, Lord, I love you, Lord. Lord, I am faithful to you. Bukas, backslide na. No. That is not the kind of life Joshua is showing us today. He has been faithful in the past. He is faithful in the future. And he will always be in the present, and he will always be faithful in the future. That is your lifetime. A lifetime commitment. Amen? Nandun po yung katapatan po sa ating pong Panginoon. It's a lifelong commitment and undivided heart devoted to His service. Di ba, madalas sabihin po ng Bible, pure heart. Ibig sabihin po nung puro. Wala pong halo. Ibig sabihin, mga kapatid, pagdating ho sa priority, ang ating pong Panginoon, lagi pong nasa taas, wala pong dapat kaagaw sa puso po natin. No? Panginoon lamang po. That's pure heart. Alam niyo po yung honey? Madalas ako maloko sa honey eh. Ang honey ko lang na hindi ako naloloko ay walang iba kundi po ang aking honey, ang aking misis. No? Yan, no? Pero yung nakabote, akala mo pure honey. Yung pala, mayroon na pong sugar. Sugar daddy. Di ba? Kaya ako, marunong akong tumingin eh.
Kung kayan mapula-pula, medyo duda ka na sapagkat hindi po yun yung, ang kulay po talaga ng honey talaga, medyo malabnaw po yun. Pag kayan po ay malapot, magduda ka na. Sapagkat ang tunay po na honey talaga, hindi po yung ganong kalapot. Amen? Bakit? Kasi dinala ako yung kaibigan ni Mrs., yung asawa niya, talagang bumili kami doon sa, ano sila talaga, ano tawag doon? Talagang cultured na ano eh. Makikita mo pa yung mga honey na, actually hindi honey yun, pero nakakita na ako. Kaya nung binigay niya sa akin, talagang alam mo, eto talaga ang kulay. Malabnaw. Amen? Yan ang tunay. No? So mga kapatid, yan po yung hinihingi po sa atin ng ating pong Panginoon. It's pure heart. Wala pong halo. Pag nagbasa ka ng Bible mo, huwag mong itabi yung cellphone mo. Hindi na puro yun. Maninira na po itong cellphone. Amen ba? Mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay talaga hong nandun po yung ating pong total devotion sa Kanya. God has been faithful to you. I say it again. I said it a while ago. And you should always be faithful to the Lord also. Kaya nga, meron pong reciprocal relationship dapat tayo sa ating pong Panginoon. Kaya nga, meron po tayong free choice eh. May will po tayo eh. Kaya nga, hindi po tayo ginawang robot po ng ating pong Panginoon eh. Di ba? Why? He has to feel that sincerity coming from our heart, our devotion, our undivided attention sa ating pong Panginoon. Now, let me close na po yung preaching po natin. Anong oras ba kayo natatapos? O bakit 12? 2 oras lang preaching pa rin? Hindi ako nasabihan eh. No? Akala ko kay pastor lamang po yun. No? Gusto niyo, magbukas pa ko kayo lang ng preaching po rito. Dalawang mensahe. Eh, di naman po yun. Kalahin niyo, nasa conclusion na ako. No? Hindi niyo ba alam doon sa akin po maximum ko 45 minutes. Maganda ho yung 2 oras. Salamat naman po, nakakatagal po kayo ng ganito. No? Ang haba ng tulog ng iba nun, ha? To be honest lamang po. At saka, ang tindi nung inyong memory, talagang nare-retain sa utak ko ninyo. No? Tindi ho nun. Amen for that, no, na sana. Kung minsan, sanayan lang, no? Kasi kung 2 hours ako mag-preach doon sa amin, susunod na linggo, wala nang mag-attend siguro sa Pero, kala ko kay pastor lang no? Saan pa ako ni pastor? Brad, 2 hours ka mag-preach. Hirap nun Nag-preach ako, mga mahigit 1 oras talaga. Dito, 1:30. Alam niyo, may narinig ako. Akala ko si pastor maiksi mag-preach. Mahaba rin pala. Kaya ang nalagay ko sa isip ko, kay Pastor Lito lang yata ako yan. Yung mga members, pag 1 oras lang yata. No? So, 1 oras lang ginawa ko ngayon. No? So, ayan, medyo pumapalo na tayo 1 oras, di ba? So, wala na si Pastor kaya tuwan-tuwa naman kayo, makakauwi kayong maaga No? Conclusion na ho tayo, no? Medyo light lang tayo, Ayoko nang baka mag-iyakan po tayo. So, isang na lang, yan. Let me say this, mga kapatid. The greatest victory a believer can achieve is overcoming every obstacle to serving God with wholehearted devotion. Amen? Count your victory. Alam niyo, ginagawa ko lang parang quotation type yung ko, no? So, kaya ang dami ko nang nagawang quotation Akalain po ninyo, 3 points ako lagi, kadalasan, plus introduction, meron ng quotation, dulo, may quotation pa rin. Ang dami na no? So, ang problema lang, wala tayong pangalan. Mga sikat lang ng pangalan, akala nyo, yung mga quotation nila nandun no? Kaya medyo nare-retain yun. Pero katulad po natin na hindi naman po tayo artista,
Kasi kinukuha ko nun, umayaw lang ako eh. No? Oo. So, sabi na, Pastor, kahawig mo si Michael B. Eh, kapatid ko, siya na lang. Ano? Nag-iikot eh. Dati nung bata-bata ako, kamukha ko raw si Tontong Gutierrez. Ngayon, naging Michael B na, no? Hindi ko alam kung sinong susunod eh. Baka si ano na lang, no? Sino bang pangit ngayon? Baka yung pinakapangit ng artista, yun na lang ang aking comparison, no? Ganun pa man, mga kapatid. Sa puso ng aking asawa, mananatili akong pogi. Yan. Okay na ho yun, no? Okay. So the greatest victory, let me say this, of every believer can achieve is overcoming every obstacle to serving God with wholehearted devotion. Di ho ba? Ang nais ho ng Diyos. Ano bang purpose ng buhay po natin? What is the purpose of your life? What do you think? Bottom line is serving the Lord. You have your works, you have your business. Tama po ba? You have other activities, maybe you are in the sports or whatever. But the Bible says, mga kapatid, this is very clear. In whatever you do, you have to do it for God's glory. That's the conclusion. Even the wisest man, mga kapatid, he made the conclusion in Ecclesiastes chapter 12. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. He summarized the duty of men of what? Mga kapatid, to do everything for God's glory. Kaya ang purpose ng buhay mo rito, paglingkuran ng ating pong Panginoon eh. Ang laban mo, hindi yung problema mo sa trabaho mo eh. Ang problema mo, hindi yung laban mo doon sa school. O ano man ang ginagawa mo. Secular things. Ang laban mo talaga ay manatiling faithful sa ating pong Panginoon. Yan ang laban mo na tunay. Kaya pagka ikaw ay wala sa tahanan ng ating pong Panginoon, pagka ikaw ay hindi po involved sa gawain ng ating pong Panginoon, pagka ikaw ay hindi mo masabi at hindi makita ng mga tao na ikaw ay faithful sa ating pong Panginoon, mga kapatid, hindi mo natatalo yung laban mo, hindi ka nananalo sa laban mo. Hindi mo na-overcome yung obstacle na kung saan po ay binabato sa iyo ng kaaway upang maging tapat sa ating pong Panginoon. And there is something, mga kapatid, that bars you from declaring or stating the same statement, mga kapatid, that Joshua made. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi pwedeng mangyari ho yun. So, mga kapatid, go to the bottom line. Ano ho ba ang purpose ng buhay mo? Maglingkod sa Panginoon. Wala na hong iba eh. So that when your life is a disgrace to the Lord, meaning naghahasik ka lang ng lagim, wala ka sa sentro ng kalooban po ng Diyos. Amen po ba? Yan ang laban po natin. There is no excuse. There is no excuse. Ano man ang ginagawa po natin, mga kapatid, yan ang laging laban. Magbabato po ng kaaway. Amen? Ng mga temptation po sa atin. No? Ito lagi ang procedure ho ng Bible na sinasabi paano ba bumabagsak ang isang tao? Kadalasan ho, ang sabi po ng Bible, we are drawn away by our own lust. Amen? At pagkatapos ho yung word na ginamit, entice. So, meron pong internal, meron pong nag-entice po sa atin external. Pagka ito po ay talaga hong nagsalubong ang tindi ng bagsak mo. Amen? Kaya unang ayusin mo yung puso mo eh. Pangalawa lang po natin, saan pong sumusunod? No? Battleground yung isip po natin. Di ba? Ano sabi ni Paul? Gusto kong gawin ito, pero di ko magawa. Meron akong dapat hindi ginagawa, yun naman ang aking ginagawa. Problema eh. Tingnan nyo ito po, mga areas na ito, puso po natin kailangan maayos sa Panginoon. Yung isip po natin kailangan, mga kapatid, filled with the Holy Spirit. Alam po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ho, pagka dumating ho yung last, alam mo, dapat nakasuko na yan sa ating pong Panginoon.
Ano man ang ibato na rin ng kaaway, hindi na yan magsasalubong. Do you get the point? We are drawn by our own lust, and then we are enticed. Magkahiwalay po yon, internal, external. Antindi ho ng bagsak ho yan pagka nagkasalubong. Mga kapatid, you have to fight well. Amen? Ano po yung, I think, na-share ko na po sa inyo po ito. Bakit po tayo bumabagsak? Kasi kung minsan po, hindi po naintindihan eh. Yung isip pa lamang po natin, I mean, for example, anong sabi po ng Bible? Tayo po ay ambassador ng ating pong Panginoon. Whom do we represent? Being an ambassador. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Pero kung minsan, sino po nire-represent po natin? If there is evil ways, ang nire-represent po ng buhay po natin ay walang iba kundi po yung dyablo. Tama po ba? Pagka sinabi po natin, tayo po ay ambassador ng ating pong Panginoon. Ambassador ho, yung pagsosolwin, yan po ang ating pong Panginoon, yung kanya pong ministry. Ambassador ho tayo ng ating pong Panginoon, ng kanya pong buhay. Ano pong buhay ng ating pong Panginoon? There is holiness, there is righteousness. Yan yung pagiging ambassador natin ng ating pong Panginoon. Amen? Ano pa, pagka sinabi ng ating pong Panginoon, tayo po yung sundalo ng ating pong Panginoon. Anong ibig sabihin kung tayo po yung sundalo po ng ating pong Panginoon? Laging laban po yan, sundalo nga eh, patayan po yan eh. Eh pagka hindi mo naisip na ikaw ay sundalo ng ating pong Panginoon, what happened to you? Eh di patay ka agad. Labanan eh. Anong labanan po natin? Between evil and good. Yun naman po yung area ng laban po natin. Pero ilagay po natin para po sa illustration po ng pagiging sundalo. Kunwari, yung mga sundalo po natin sa ating pong bansa, lalabanan po nila yung mga nagre-rebelde, mga NPA. Do you think pupunta ho yung mga sundalo po natin na hindi nag-iisip na sila po ay sundalo? No, it's not. Hindi po sila mag-iisip na pupunta ho doon, makikipaglaban, pero yung isip po nila ay mamimingwit ho sila doon sa dagat. Hindi po yung kanila pong isip. Ang kanila pong isip, mga kapatid, every now and then, any moment, pwede silang mamatay dahil sa labanan. Kaya alerto ho sila eh. Kaya ang Kristiyano, nakakalimutan na sundalo ng ating pong Panginoon. Hindi po alerto. Kaya bumabagsak po tayo eh, natatalo po tayo eh. Amen po ba? So bottom line, what is the use of my life? It is to serve the Lord. It is for God's glory. What is the purpose of my family? To serve the Lord. For God's glory, again mga kapatid. That's the purpose. Kaya ho, ang laban po natin yan. Pagka hindi nangyayari sa buhay mo na yan, mga kapatid, hindi mo na overcome po yung mga obstacles, yung mga bato ng kaaway, yung mga laban sa buhay, hindi mo na overcome po yun. Why? Because the Bible is clear. You should be serving the Lord faithfully. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Bawat pamilya ho na narito, dapat ito po yung objective po natin. Tayo po'y tumayo, tayo po'y mananalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Sa buhay po ni Joshua, nakita po namin, Panginoon, ang kanya pong pangako. Ang kanya pong declaration, Panginoon. Na hanggang ngayon po ay nagiging challenge po sa amin. Ang kanya pong devotion, ang kanya pong commitment po, Panginoon, siya po at ang kanyang pamilya ay maglilingkod po sa Panginoon, maglilingkod po sa inyo. Panginoon, manatili nga po ang challenge na ito sa amin. Na makita po ninyo, Panginoon, na bawat pamilya po sa iglesyang ito, ang diadem, ang church po namin, ang bawat pamilya po, Panginoon, sa pangunguna po ng mga tatay, pagsuporta rin po ng mga nanay sa kanilang leadership. Ang buong pamilya po ay maglilingkod po sa inyo ng tapat, Panginoon, katulad po ng ginawa po ni Joshua. Mga kapatid, habang tayo po ay nakapikit, nakayuko, gusto ko pong kausapin po ang mga tatay. Hindi ko alam kung kayo po ay masasabi po ninyo
Nandun po yung spiritual leadership, nandun po yung pangako ng buong pamilya mo ay maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi mo po nagagawa hanggang ngayon, why not make it today? Lord, my desire, my promise to you, my commitment is to serve you with my family. Kung ito po yung panalangin po natin, bakit hindi ka lumapit po sa ating pong Panginoon? Hindi lamang po sa tatay, maging sa nanay, sa mga anak. Naintindihan po natin ang mensahe po ng ating pong Panginoon. Gusto mo na makita rin po ang pamilya po ninyo tapat na naglilingkod sa ating pong Panginoon, why not come and pray? Lord, gusto ko po, mula po sa aming tatay, sa aming pong mga anak niya, kami po ay sama-sama maglilingkod po sa inyo ng buong tapat. If this is your prayer, why not come and pray? Lapit po tayo sa harapan. Pag napuno po ang harapan, saan po tayo naroon, pwede po tayong lumuhod, pwede po tayong manalangin po sa ating pong Panginoon. Sino ho? Ang una po na manalangin po sa ating pong Panginoon. Salamat po sa mga pumunta po sa harapan. Meron pa ho ba? Who else will come? You may have other prayer requests. Meron ka bang loved ones na hindi pa po ligtas? Why not come and pray for them, for their salvation? Meron ka bang challenge sa buhay mo na napakahirap i-overcome? Kung minsan ikaw ay natatalo, ikaw ay nanghihina, why not come and pray? Meron kang pangailangan, may desisyon na gagawin. You need the wisdom of the Lord, why not come and pray? Wherever you are, you may have your other prayer requests. Lapit mo yan sa Panginoon. Patuloy po tayo sa pananalangin. And sa ilang sandali po, ako po ay mananalangin. Magko-closing prayer po tayo. So patuloy po tayo sa pananalangin. Whatever your prayer request, ilapit mo yan sa Panginoon. Gusto mo pang maging faithful po sa Kanya, why not pray to Him? Patuloy po tayo sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos po ninyo sa puso po ng inyo pong mga anak. Meron pong pumunta sa harapan at maaari po, dahil po sa space, Panginoon, hindi na rin nakapunta yung iba. But they have, Father, their prayer requests. Maaring ito po, gusto nilang makita po ng kanilang buong pamilya. Maaring may tatay, nanay, may mga anak. Ang desire po, Diyos, ay katulad po ni Joshua, ang buong pamilya po ay sama-sama po na naglilingkod po sa inyo. And I pray, Father, this must be their prayers, O God, and I am praying for them. Listen to their prayers, O God. Have pity on them. Panginoon, maaari pong kanilang buhay mismo, kanilang mga sarili, they're praying for faithfulness. I pray, Father, that they will help them make the right decision with determination, with resolve, and Lord, that they're going to serve you, Panginoon, anuman pong mga challenges na darating po sa kanila pong buhay. Bari may mga hindi pa po ligtas na mahal sa buhay, Panginoon, at kanila pong pinapanalangin po ngayon. I pray that in a very special way, Father, you will reach out to them, save their souls, O God. Maaaring may mga temptations, may mga trials, O Father, na pinagdadaanan po kayo, hinaharap. I pray
that you will strengthen their faith, O God, at patuloy po na magtiwala po sa inyo. Maaaring may mga pangailangan po, Panginoon. And Lord, you have promised us na kami po yung mga special na nilalang po ninyo, Panginoon. You're the source of our needs, O God. And I pray na pagkaloob po ninyo ang kanila pong mga pangailangan. Lord, hindi ko mabanggit ang lahat ng kanilang panalangin, but you know their hearts. And I know, Father, that you are listening to them as you have promised them, Father. Ang pangako nga po ninyo, Panginoon, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. And your ears, O God, are always open sa mga panalangin po namin. Lord, pakinggan po ninyo mga panalangin na ito, tanggapin po ninyo, at sangayon sa inyong kalooban, sagutin po ninyo, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na idinadalangin po namin ang comfort para po sa pamilya po ng aming pong pastor, ang buong pamilya, Panginoon, na patuloy na maging matatag, magpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. I pray, Panginoon, sa tama pong leader po na itatayo niyo po rito sa takdang panahon, Panginoon. I pray for all the members, O God, na patuloy po na maging supportive po sa gawain po rito. Lord, sa bawat pamilya po na narito, nire-representa po ng mga anak po ninyo, pagpalain po ninyo, O Diyos. Yung pong mga hindi po namin nakasama po ngayon, di ko alam kung ano po mga laban na kanila pong hinarap po ngayong araw na ito, Panginoon. But I pray for them na sa susunod na pagtitipon sila po ay makasama po, Ama. Lord, sa iyo lamang po ang papuri at alhati at ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen po. Makapo na po tayo.